Po natin ang Espiritu ng buhay para tayong bata na bagong panganak. At hindi nagtatapos doon dahil patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon para hanggang sa maging malaking tao. Yun po sinasabi ng Bible. May mga sinasabi dito. So James chapter 1 verse 18, of his own will begat he us with the word of truth. Kanyang ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Yun ang born again. Intindihan natin? Hindi pa pwede sabihin ng tao, born again ako, tapos wala naman siyang alam sa salita ng Diyos. Malinaw ba? Begat he us with the word of truth. Ibig sabihin, kasi this word are the Spirit, sabi ni Kristo, di ba? This word are the Spirit. Ibig sabihin, bawat mensahe ay may sukat na Espiritu yon. Tama? Bawat katotohanan may sukat ng Espiritu. Na kapag ikaw ay pinanahanan ng salita at inaccept mo yon, automatiko, born again ka. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. Kasabay yun. Tama? Hindi pwede sabihin mo, ay, ako'y born again. Pero wala ka naman naintindi sa salita ng Diyos. Hindi yan born again. Amen. Tama? Ang totoong born again, may bahaging kaligtasan doon na naitanim sa puso mo. Bagamat hindi kabuuan yun, di ba? Tama po ba? Ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nababuhay at namamalagi. So, yung salita ng Diyos pala ay binhi. Tama? Na itinatanim sa puso mo. At kapag naitanim sa puso mo, yan ang born again. Tama? Pero kung hindi naman naitanim doon, dumapis lang, naitanim sa dawagan, sa tabi ng daan, hindi yan born again. Ang totoong born again, pinanganak ng binhing hindi nasisira, at yung binhin na yan walang iba kundi ang salita ng Panginoon. For all flesh is a grass, and all the glory of man as flower of grass. The grass withered, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. Diba? Bakit? But endureth forever ang word of the Lord? Kasi spirit yan. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Ayun. Tama, malinaw? Yung palang pinapangaral na yan spirit pala yun. Kaya nga sinasabi, the testimony of Jesus Christ is the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Tama. Makinig kayo. Baka mamaya kayo, wala kayo naiintindihan, sasakit ang ulo nyo pagdating ng panahon. Huwag yung sasayangin. Kasi bawat nakikita ko dito talagang puro pahayag na ito, mga anak. Hindi na ito kwento lang Hindi na ito basta pinag-aaralan sa kung ano Bible school, mga kapatid. Hindi ka matututo sa Bible school. Pwedeng tumuwid ng buhay mo, pero pagdating sa katotohanan, ang katotohanan, diretso, ibinababa mula sa langit. Sabi nga ng Panginoon kay Pedro, flesh and blood hath not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Nanggagaling sa kaitaasan yan. So, malinaw yan, mga kapatid. Hindi ka pwedeng maging born again na wala kang naalala sa salita ng Diyos. Dahil ang pagiging born again, may bawat espiritu na ng Panginoon Diyos, may kalakip na salita ng Diyos yun.
At pag tumahan sa iyo yun, yun ang magre-remind sa iyo. Di ba? Kailangan mabuhay ka na may pananampalataya. Kailangan mabuhay ka na may believe God, believe God, believe God. Yun laging umukilkil sa iyo. Pero kung wala yung mga ganun, hindi pa. So doon ka na pala magsisimula. Ha? Have faith in God. Tama. At kapag pumasok na yan, habang nagpapatuloy ka, lumalaki ka, lumalago ka, dahil may binhi nga, dahil born again nga, ha? Ayan, sabi dito, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Tama. At doon ka pinanganak. Hindi pa pwedeng pumasok ang Espiritu ng Diyos yun na wala namang kasamang salita. Ang pananampalataya. Magkalakip yun. Yung salita ng pananampalataya at yung Espiritu na kapag tumira sa iyo yun, yan ang totoong born again. Sa 22, no? Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. Ayun, purified your souls in obeying the truth. What is the truth? Yan ang mga tanong. Natural. Pag tinanong what is the truth? The word of God is the truth, di ba? The word of the Lord is the truth. So, ganun ang mayayari yun. Kasi, this word are a spirit. And the spirit will give lives. Yan. Kaya, hindi pa pwedeng nagsasabing born again, walang alam sa salita ng Diyos. O kaya'y hindi naitanim ang salita ng Diyos. Maaaring may naitanim, pero sabi nga, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Ibig sabihin, maaaring baby pa lang, pero born again siya. May konti siyang nalalaman. Tama ba? Ha? May kaunti na nalalaman siya. Pero, wag nating i-rely lagi doon sa mga written na gano'n. Kasi, ang kalooban ng Diyos, hindi mo pwedeng sukatin eh. Maaaring ang bata, baby pa lang, may tahanan ng Espiritu Santo. Naniwala ba kayo doon? Maaaring baby pa lang, may selyo na ng Espiritu Santo. Mga kapatid, hindi mo pwedeng sukatin ang plano ng Panginoon dahil kaisipan ng Espiritu yun eh. Siya yung may plano sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. At kung ano man ang gugustuhin niya na mangyayari, mangyayari yun sa buhay natin. Meron nga, mga nagnanasa pa lang, pero binibigyan na ng mga panaginip, binibigyan na ng mga visions. At doon, naniniwala na sila. Minsan nga, hindi pa nga nababautismuhan, pero may espiritu na ni Kristo. Tama? Pero kung nagsisigurado ka, mas maiging magpabautismo ka sa pangalan ng ating tagapagligtas. There must be a name na ilalakip, isasangkap doon sa bautismo mo. Hindi yung Father, Son, Holy Spirit. Kasi wala doon yung wala doon yung redemptive name. Ang redemptive name ay nandoon sa bugtong na anak. Kaya pag binasa mo ang Book of Acts, ang mga nabautismohan doon, in the name of Yahshua, Messiah. Sa pangalan niya binautismohan. Wala doon nagbautismo na in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Bagamat understood yun, Jesus ang pangalan o Yahshua, pero pag pinag-usapan yung name, redemptive name, mas nakatutok talaga doon sa pangalan ng Redeemer dito. In the name. Kaya nga, Acts 2:38, Acts 8, Acts 10, Acts 19, meron nga doon, binautismuhan eh. Sa anong pangalan ka binautismuhan? Sabi ni
Sabi niya, hindi ko nga alam kung may espiritong pinamimigay. Tinanong siya ni Pablo, saan ka ba nabautismuhan? Sa anong pangalan ka ba nabautismuhan? Yan ang tanong. So, anong sagot ni Pablo? Magpabautismo ka uli, sabi doon. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So, may mga instant na gano'n na hindi mo masasabi. Maring yan, baby pa lang yan, may nananahan ng Espiritu Santo yan. Dahil ang Diyos ang nakaalam yan eh. Maaari din naman ang tao 10 taon na nandiyan, 20 taon na nandiyan, pero wala palang Espiritu. Pwede rin mangyari yun. Ha? Pag dumating ang ligligan, babay na. Pag nagka-problema, babay na. So, ganun yun, mga kapatid. Tingnan mo si Judas, di ba? Hindi tumagal. Nagbabay, bandang huli. Pero yung iba, talagang dahil predestinated sila. Ang totoo niya, kapag yung salitang predestinated, sa Diyos lang naman yun eh. Once you are predestinated, maaring wala ka pang knowledge of truth, pero darating sa iyo yon, parating pa lang yon. Kasi laging ang Panginoon may process di ba? Di ba? Lagi may process naman ang Panginoon, pero sa dulo nun, alam niya na. Alam na ng Panginoon yan, hindi siya mamamali doon. Yun lang ang kaibahan doon. Tayo hindi natin alam ang predestination ng tao. So yon, mga anak, mga kapatid. Manalangin muna tayo. At bago ako magtuloy-tuloy, Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming napapasalamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng mapayapang araw at magandang panahon. Panginoon, muli lumagay ka sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral, at pangunahan mo ang gawain ito sa pangalan ng aming manunubos na si Yeshua Messiah. Amen. Shall we say amen? So, i-share ko po mga kapatid yung chronological order ng trumpets sa middle of the week. Mas maganda na dito na muna tayo dahil dito nagkaroon ng mga problema ang end times. Iba-ibang kata. Sabihin natin kanta ang ginawa nila dito, no? Pinaghalo-halo nila, pati yung mga vials, sinabay nila doon sa 7 trumpets. So, hindi pwedeng mangyari ng ganon. Dahil, ang Biblia ang event nito ay may chronological order. May pagkakasunod-sunod. Talagang masakit sa ulo ito. Talagang mahirap unawain. Pero, sabi ko nga sa inyo, maglilista kayo. Listahin nyo sa isipan nyo. Kung kaya nyo ilista sa isipan nyo, ilista nyo sa papel, ilista nyo sa cellphone. Sa gayon, kasi ito masyadong deep teachings ito, mga anak. Masyadong puzzle dito. Hindi ito yung basta yung nakinig kayo, you must be born again, period. Tama na yan, naintindihan ko na. Tama? Believe God. Naintindihan ko na yan, believe God. O, gumawa ka na mabuti, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. Naintindihan ko na yan Pero ang nire-required ay revelation. Revelated oil ang nire-required ngayon. Tandaan natin. Meron, basahin ko lang ito, no? Sa ulo na natin ito Blessed is he that reads. Basahin na lang natin para hindi tayo sumablay. Revelation chapter 1 verse 3. Ito another version ito Hindi ito King James. Ito ay the Scripture 1998. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, the book of Revelation, the book of prophecy and guard. Ang ginamit na salita ay guard.
and guard that is written in it. The book of Revelation pa rin. Bakit? For the time is at hand. Reads, hear, guard. Naintindihan natin? Kaya nga sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. So sa 22, ganun din. Guard din ang ginamit, mga kapatid. Sa verse 7, seeing I am coming speedily, blessed is he who guards the words of the prophecy of this book. Sabi sa amen? Bakit yung ginamit na salita? Tama. Ibig sabihin, napakahalaga ng Book of Revelation. Tama ang pagkakasabi ng Apostol, Brother Jackson. The Book of Revelation is the love letter of Jesus Christ for the bride. Tama. So, at sabi ng propeta, William Marion Branham, ang rapture ay para sa bride lamang, hindi para sa church. The church will left, but the bride will go to the rapture. So iba ang bride, iba ang church. Tama. Pag sinabi kasing bride, sanctified by the word eh. Tama. While ang unchurched, tinimbang siya, pero kulang. Tama. Amen? Kasi walang oil. Virgin sila, kaya lang walang revelated oil. So, yan ang kahalagaan. Kaya tayo, sinisikap natin paunti-unti ngayon, pa isa-isa, na matuto tayo ng aklat ng kapahayagan. So, dito, mga anak, naituro ko na ito, no? Ito, kasi duduktok tayo dito eh. Saan tayong panahon na bubuhay? Dito. Dito pa lang tayo. Sa kaganapan dito. Yan. Wala pa tayo dito. Wala pa tayo sa half-hour silence. Pero, nandito tayo sa bakbakan sa Gaza Strip na siyang mitya. Tama? Mitya pa lang na tinatawag ng miraculous war. Saan ba ang miraculous war? Eh, di dito. Tama? Hello, say amen? Dito tayo nabubuhay. Sa panahon na ang Gaza ay, sa Sepanya, chapter 2, verse 3 to 7. Yan pa lang yun. Yan pa lang. Yung sa taas, nangyari na yun eh. Yan. Dito tayo. 1967 onwards. Ayan. Eh, nasa 2000 na tayo eh. 2020. So, kung titignan mo, Brother Jose, yung bagal ng bakbakan, talagang yung 2035 o yung 2041 ay merong posibilidad. Tama? Kasi, kinumpit ko na yung 2000 eh. 2,000 years, 360 days. Hindi 365 days per year Ang Biblia kasi 360 days. Pag kinumpit mo doon, papatak siya na 1972. Ganon. 1971, something eh. Pag 360 days, yung 2,000 years, bali papatak na 1970. 71, ganyan. I-add mo ngayon yan sa 70 AD, 1,270, papatak siya dito sa So, kaya na mag-compute. Basta 360 days per year, yung 2 days of Hosea, para i-restore ang mga Hudyo. Ibig sabihin, pag ni-restore ang mga Hudyo, ibig sabihin, kukunin na tayo. Tama? Kasi sa Hudyo na lilipat na sa Hudyo eh. Galing sa Hudyo, binigay sa atin, ngayon, kukunin na tayo dahil tumatanggi na ang Gentiles. Tama?
Malahiningan na eh. Tumatanggi na siya eh. Ilan na nga lang, Brother Johnson, nag-i-stick sa message eh. Tama ba? Eh yung mga tumanda na nga dito, ayaw na namin yan. Dito lang kami, salvation. O sige, may iwan kayo sa rapture. Tama, ibig sabihin na laging malahininga sila. Laodicea eh. Ibig sabihin, lukewarm. Tama na kami dito, salvation na lang kami, okay na kami dito. Bahala na kayo kung gusto niyo ma-rapture. Kami, gusto rin namin, kaya alam, hindi namin tiyak kung mara-rapture ba kami o ano. Dapat tiyak na, di ba? Kaya nga may sinasabi ang Panginoon, mapalad na bumabasa, dumidinig at nagbabantay. Nag-aklat na ito. Malinaw yun. Singular book. At yun ay the book of Revelation. Ngayon dito, alam natin, ang huling battle dito, after the miraculous war, is Battle of Gog and Magog. Russia yan. Tama? And all his allies dito. Dito matatapos ang bakbakan kasi makikialam na ang Panginoon. Tama? Pag nakialam na ang Panginoon, dahil sobrang dami na ng kaaway ni Israel, papaulanan sila ng apoy ng Panginoon dito sa Battle of Gog and Magog. Tama? So magkakaroon ngayon ng peace covenant. Makikialam to. Tama? Pag nagkaroon ng peace covenant dito, dyan na ngayon, wala nang putukan. Tama? Tigil putukan niya. Peace covenant for 7 years eh. Pinairal nito. Tama? Kasama si Israel doon. Sa Daniel. Nandyan. We shall confirm the covenant with many nations for 1 week. Abrahamic accord, tingnan nyo, alalaking bansa niyan, kasama ang Muslim dyan, kasama mga Arabo, kasama basta yung malalaking bansa, powerful, kasama ang Amerika doon, kasama ang Israel doon. Tama? So, ibig sabihin, peace covenant nga ito, at walang bakbakan. Tama? Tsaka yung kayo. So, wala kang marinig na bombahan dito. Ha? So, tingnan na lang natin itong mga trompeta. Kung saan ang gagaling itong trompeta na to. Pagka umihip ang trompeta, ibig sabihin, may announcement. Tama. Pag umihip ang trompeta, may darating na paghatol. Yan ang purpose ng trumpet sa Israel, di ba? Pag tumiihip ang trompeta, may darating, nakaaway, may magsipaganda kayo. Eto, may mga signal yan, bawat tulog ng trumpet eh, di ba? Tama? Ha? Baba ka ba? Ang mga tao, kung hindi tiyak ang tunog ng trompeta, kailangan yung tunog pa lang ng trumpet, may ibig sabihin na yon. Tama? Ibig sabihin, yung trompeta yon, nagsasalita yun. Alam nila, ano ibig sabihin nun? Ba't ganun ang tunog? Di ba? Alam nila yun, may mga meaning yun. Kung paano pinatutunog yung mga trompeta niya, mga kapatid. So, peace po dito. Pero, mayroong mga trompeta. Shall we say amen? So, sa amin ito ibinigay, mga kapatid. Bunta muna tayo doon sa chapter 7 ng Revelation. Dahil dito po binigay yung 7 trompeta. Ayan. After these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. Ayan, yung 4 world complex. Hawak nila yun. Ibig sabihin, pinipigilan ng mga anghel. Yung 4 yun, ha? Walang sinabi kung first angel ba yan, fourth, first, second, third, fourth. Walang binabanggit. Pero mamaya, babanggitin niya kung sino yan. Basta, may mga anghel na pumipigil sa 4 world complex. Tama? Pag sinabing complex, ano yun? Economic complex, political complex, military complex, economic complex. Yung komplikado na yun, yung 4 winds of complex na yun, mga kapatid.
Ang pumipigil yan, anghel, hindi pa tuluyang binibitawan yan, yung mga yan. Dahil yan, bibitawan yan after the sealing of the 144,000. So ngayon, ano nangyayari? Ibig sabihin, pag walang blowing of trumpet, Brother Johnson, o itong winds of conflict na ito, na siyang trumpet din, ibig sabihin, merong peace time. Tama. Walang tigil yung gera eh. Tama. Tignan nyo ito, tumingin kayo dito. Tigil ang gera dahil dito. So, ano ang mangyayari? Anong gagawin ng Panginoon Diyos dito? Bakit may trumpet? Dahil hahatol siya. Tama? Ayaw si amen? Yung tunog ng trumpeta nun para humatol sa ibabaw ng lupa. Tama? Kaya nga nagalit ang mga bansa eh, dahil yun sa sumpa na ini-ater ng dalawang propeta eh. Kaya nagalit eh, di ba? For 3.5 years yun. Dito, sa first half. At sabi dito, and I saw another angel. Ito muna, tuloy ko muna yung verse 1. And after these things, dahan-dahanin lang natin para maintindihan natin, ano? After these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. So wala mo nang bakbakan, wala mo nang barilan, tigil putukan muna tayo. That the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Pero ito, ang may hawak nito ay, kung di ako nagkamali, kasi masyadong, kung dito sa 7 sa 5th, kung di ako nagkamali, pero dito, sa first half of the week, mayroon 3 trumpeta na sabihin natin nag-blow. Ibig sabihin, kung walang bakbakan, kung walang giyera, ano meron? Bakit bumuhos yung mga yan? Meron pong judgment. O tinatawag nating, ang terms na ginamit ni Brother Jackson ay judgment of God. Ibig sabihin, pansamantala pa lang hinahatulan sila. Medya-medya lang muna. Dahil pag sinabi mong wrath of God, dito na yan eh. Under the 7 vials yun. Yan ang wrath of God. Pero dito, trumpet. Ang tao, payapa dahil dito. So, walang bakbakan. So, sino ang galit ngayon? Ang galit ay nasa taas. Tama. Anong gagamitin niya? Gagamit ba yung nasa taas ng pulbura? Gagamit ba ng bomba? Gagamit ba ng tangke o basuka o missile para puksain ng tao, para hatulan ng tao? Hindi siya gagamit ng ganon. Tama. Kasi kontrolado ng Panginoon ang nature. Tama. So, ibig sabihin, ang blowing of the first 4 trumpets is judgment of God. Tignan nyo, isa-isayin natin That the wind should not blow on earth, nor on the sea, nor on any tree. Pero ito'y 5th trumpet, dito yun. Ibig sabihin, huwag mo lang ihipan dito. Tama. Pero dito mo sirain ang mga puno. Dito mo bigyan ng hatol yung itong mga bagay niya, yung any tree, nor on the sea. Sabi nga, that the wind should not blow on earth, nor on the sea, nor on the tree. Ang purpose nito, hanggang sa maselyuhan ang 144,000. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God.
So, seal of the living God is understanding. Tama. Seal of the living God in their forehead. Having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to heart the earth and the sea. So, ibig sabihin, babalik yung anghel na yon para manira. Tama. Kaya lang, pinigilan muna. Tama. Kasi yun ang purpose nila, to heart the earth and the sea. Tama. Bakit pinigilan? Kasi dito ay magtatatak muna ng 144,000. Saying, heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ibig sabihin, makikilala na ng bayang Israel kung sino ang kanilang totoong Misaya. Ibig sabihin, hindi ito. Tama. Hindi pala ito yung totoong Misaya. So, yun ang tatatak ngayon sa kanila. Tama. Kasi nagpo-pronounce sila nagbibigay ng palatandaan na ito ay false prophet at ang totoong Misaya ay yaon. Isa-isahin natin, mga kapatid, yung epekto ng trumpet. Ano-ano ba yung napapaloob doon sa trumpet? Na mangyayari saan? Dito. Naintindihan natin? Sa first 3.5 years. So ito, dito may correction lang tayo dito. Kasi iba inalagay kong volcanic eruption yon. Yung pangalawa ay second trumpet. So dito, chapter 8 verse 7 ng Book of Revelation. So may trumpets, tama? Shall we say amen? O yung first 3 trumpet dito. Yung fourth and fifth dito. Then yung 6 and 7 para dito. Mga kapatid, sa another 3.5 years. So, gano'n ang paghahati nun. At hindi mo pwedeng pagsabayin ang 7 vials doon sa first, second, third, fourth, fifth trumpet na pinagsabay-sabay ng end time. Hindi po pwede. Hindi po pwede yon. Dahil, ipaliwanag ko muna, sana maintindihan agad ninyo. Dahil, ang epekto ng vials, itong 7 vials na to, ang epekto ng 7 vials ay wrath of God. Judgment. Nung bumababa si Kristo. Tama. Amen? Kaya nga, naglalagay tayo ng ayan, nung pababa siya, diyan bubuhos ang vials. Pero dito, hindi pa. May mga nagtuturo na yung vials ay nandito na rin sa kalagitnaan nito. Hindi ganon. Hindi ganon. Tingnan nyo, about the plagues ito. Pag sinabi natin plagues, the same terms doon sa 7 vials. And I saw Revelation chapter 15 verse 1. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues. For them is filled up the wrath of God. So yung 7 last plagues na ito ay yung 7 vials na meron ding 7 angels na may tangan-tangan nito. Tama. So kakaiba ito sa 7 trumpets. Tama. Kasi dito lamang siya bubuhos pag bumababa na si Kristo. Tama. Another sign in heaven. Sabi doon, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plague. For in them is filled up the wrath of God.
Nandoon sa heaven. Tama? Ha? Sabay yung pagbaba ni Kristo nakahatol sa ibabaw ng lupa. 15 verse 5. And after that, I look and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Sino yung tabernacle of the testimony in heaven? Sino yan? Sino ang temple of God? Diba? Ano sabi ni Kristo? Ha? Siya ang templo ng Diyos, si Kristo. Sino yung pillars of the temple? Tayo. Ngayon, ang temple at tabernakulo, isa yun, tama? Nasa langit eh. Sino ngayon yun? Di si Kristo. Kasama tayo. Tama. After that, I look. Sa langit yon. And behold, the temple of tabernacle of the testimony was in heaven. Sa langit. Amen. Anong kasunod? And the 7 angels came out of the temple, Brother Johnson. Tama. Ibig sabihin, hindi sila yung 7 trumpeting angels. Naintindihan ba ninyo? Gusto ko magkaroon ng whiteboard eh. Kailangan ba para i-drawing natin, whiteboard? Kakaroon tayo ng whiteboard para i-drawing natin, para ma-detalye natin. So sa heaven, nakita ni John, may another 7 angels, Brother Johnson. Hindi sila trumpeting, kundi vials. Tingnan nyo ha. And 7 angels came out of the temple having the 7 last plagues, clothed in pure and white linen, having their breasts girded with golden girdles. And one of the first beasts gave unto the 7 angels one of the first beasts. Ibig sabihin, one of the living creature yon, yung verse 7. Magtatanda kayo kasi linisan na ito, mga anak. Yung beast doon, living creatures yun. Ibig sabihin, one of the seraphim, yan, di ba? Sino yung 4 living creatures? Seraphim sa panahon natin, tama? One of the 4 living creature gave unto the 7 angels, another 7 yon, tama? Golden vials. Ayan, yung golden vials na ibubungo saan? Sa wrath of God. Tama. Ibig sabihin, hindi sila yung 7 trumpeting angels. Tama. Na ang turo sa end time ng iba-ibang katuruan, the same daw yon, iisa lang daw yon. Di confusion na. Naintindihan natin? Iba ang 7 trumpeting angels sa 7 angels holding the 7 vials. May kaibahan yon. Kasi yung 7 vials, punong-puno ng galit ng Diyos. Tama. While yung trumpeting is a judgment pa lang. Judgment. Humahatol pa lang siya para magsisi ang tao at manumbalik. Pero pag sinabing wrath of God, ngit-ngit na yon. May kaibahan yon. And sa verse 6, and the 7 angels came out of the temple, ayun, nakikita niya sa taas, lumabas doon, having 7 last plague, clothed in pure linen, pure and white linen, having their breasts gilded with golden gilders, and one of the 4 living creatures gave unto the 7 angels 7 vials full of wrath. Amen? Anong laman ng vials?
wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God. Anong temple ang tinutukoy dito? Yun nasa baba na. Tama. And from His power, no man was able to enter into the temple. Yun. Literal temple. May temple sa taas at mayroong literal temple sa ibaba. Tama. Kasi pinabayaan yan eh. Huwag niyong gagalawin. Huwag niyo munang gagalawin. Sukatin mo ang loob. Pero yung loob, huwag mong gagalawin. Yung labas lang. Tama. Till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. So, malinaw na muna sa inyo yun, ano? Iba ang 7 vials sa 7 trumpets, ha? Say amen? So, ngayon, maintindihan na natin pagka ganon ang ating unawa. So, isa-isahin natin ang trumpeta. Punta tayo sa trumpeta. Ito yun eh. Ayan, o. First, second, third, fourth, fifth, dito na yon. 6, 7, dito na. Yung fourth and fifth, nasa middle of the week. Yung dalawang trumpeta na yon. Pero yung 6 and 7, hanggang dito yon. Hanggang sa 7, dito na bumuhos ang vials. So, ganun yon. Kaya hindi tayo dapat malito dito dahil maraming nalito dito. Pinagsabay-sabay nila. Kaya napakagulo, mga kapatid. So first trumpet tayo. Revelation chapter 8 verse 7. Ililista nyo para maalala ninyo. Eto na. Merong 7 trumpeting angels dito. Tama? Sa verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ngayon, pagdating dito, sa verse 6, ito, magsasaw na yung magsasaw na, ibig sabihin, magpo-pronounce na siya ng judgment sa lupa. Ha? Sa verse 6, nandito ba? And the 7 angels, yung trumpeting, which had the 7 trumpets, prepared themselves to sound. Naghanda silang tumunog, magpatunog. Ibig sabihin, merong gagawin ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. May judgment na gagawin. And the first angel sounded, and there, anong resulta? And there followed hail. Ano yung hail? Ano yung hail? Para maintindihan nyo na judgment ito. Pag sinabing hail, di ba sa GMA, pag umuulan, may maingay, nagbabagsakan na parang salaki ng holen. Yelo. Tawa. Pero yung yelo dito, hindi na yung kagaya ng ganon lang. Kasi ang daing nagalit sa Israel dahil sa dalawang propeta So the first angel sounded, yung anghel na yon, tandaan ninyo kung ano ang ipagagawa ng anghel, sa langit yun, kasi di ba? Kung paano nga tayo merong heavenly angel, meron din naman tayong earthly angel. Tama? Shall we say amen? So kung may heavenly angel, meron din naman earthly angel. Shall we say amen? Pag nag-pronounce ang angel sa taas, ipupronounce din itong dalawa kung ano ang judgment. Tama?
Kung paano si Brother Branham, pag tumatayo sa pulpito, may anghel doon bumababa, binubulong sa kanya yung sasabihin niya. Tama ba? So, ganun din yung dalawang propeta na yan, mga kapatid. And the seven angels, which had the seven trumpets, prepared themselves to sound. Hindi bigla-bigla ito, sabay-sabay na nagtutrumpeta, mga kapatid. Paisa-isa lang ito. Di ba? Kaya nga meron ditong first, second, third, fourth, fifth, sixth. Yun ang chronological order nila. Tama? So yun ang babantayan natin. Hindi naman pwede magsimula sa seventh. Kasi yung seventh, doon napapaloob yung vials. So, naintindihan na natin. So, anong resulta? Sa verse 7, the first angel sounded, and there followed. Sumunod ay hail. Yung naglalaki ang yelo. Galing sa langit yun. Tama. Sabi ko sa inyo, hindi sila gagamit ng weapon na ginawa ng tao. Ang weapon ng mga anghel ay yung nature. Tama. Hail. Nature yan. Hail, fire, mingled with blood. Andun. Nag-aapoy yung napaka-imposible, di ba? Yelo, nag-aapoy, ano? Tama. Wala tayong magagawa. Yun ang nakasulat Bakit? Sino ba sumulat dyan? Ang Panginoon. Tama. At hindi lang yan nag-aapoy, may dugo pa. Bakit may dugo? Kasi gusto niyang ipatotoo na sa pamamagitan ng dugo. Amen? Sa pamamagitan ng dugo. Pumasok sa dugo ng tao ang kasalanan, sa pamamagitan ng dugo, tinubos tayo ni Kristo. Sa pamamagitan ng dugo, mayroong manunubos na tumubos ng sangkalupaan, pero hindi kayo naniniwala. Kaya nga, patotoo yung dugo na yan di ba? There are three that bear witness, tama? There are three that bear witness in heaven. The water, the blood, and the spirit. Tama ba? Yung blood of Christ, yung spirit of Christ, yung water by the word. Sabi say amen? So, titingnan lang nyo connected ang Biblia, mga kapatid. Hindi isinulat yan ang kaisipan lang ng tao. May mga connection yan. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. Ayun. Inihagis na sa ibabaw ng lupa. Tama. And the third part of the trees was burned up, and all the green grass was burned up. Ano ito? Hindi ba nangyayari na ngayon ito? Tama. So, say amen? Ano yun? Bush fires or wildfires. Sabi nga ni Neneng naitanong ko, dahil nagpunta kami doon sa pamangking ko na doon naninirahan sa Hawaii, at nandyan siya ngayon. Hindi ko namang alam na pauwi rin pala siya. Nagkataon lang na nagkakwentuhan kami kahapon. Yung nangyari doon sa Maui, Brother Johnson, hindi pala talagang ano yun. Hindi yun laser o ano man yun. Wala yun. Wildfire talaga yun. Nature yun. Judgment ng Panginoon yun. Kagaya nitong first angel na to. Kaya lang walang ano doon, walang nangyaring So check natin Sa second muna. The second angel sounded, and as it were a mountain burning with fire. So ito ano ito? Sigurado to vulkan. Pero itong una,
hail mingled with fire. Pero sabi dito, the third part of the trees was burned. So yun na naging effect. So merong apoy, tama? Merong hail mingled with blood at merong apoy. And the third part of the trees was burned up and the green grass was burned up. Shall we say amen? Ibig sabihin, yun na ang tatawagin natin bushfires kapag siyempre, bumagsak na yung apoy doon sa kagubatan, mga kapatid. O sa mga kabahayan, third part of the trees, sa mga puno, doon sa green grass, sabi dito, yung third part noon, mga kapatid, ay nasunog. So, yun ang epekto ng first trumpeting angel. Tama? Ito, detalyehin na natin dito kasi nakalagay lang doon ay bushfires pero ang inihulog doon ay the first angel sounded and there followed hail, ayun yung fire, and fire mingled with blood. Tatlo. Tama? May fire pala bumaba. Shall we say amen? May hail, may fire, may blood. They were cast upon the earth, and the third part of the trees was burned up, and all green grass was burned up. So ito sa kadahilanan na nagagalit ang mga tao doon sa dalawang propeta, Brother Johnson. Tama? Amen? And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire and was cast into the sea. So ano yan? Volcanic eruption niya. Malinaw yan, mga kapatid. Tama? Shall we say amen? Ang Diyos, hindi gagamit ng bomba. Walang bombahan dito, Brother Johnson, kasi peace time ito eh. Hindi. Katatapos lang maging talunan itong gumagawa ng bomba dito, itong sigug, ito yung madalas gumawa ng mga sabi, isang bomba lang daw niya, kaya mo sa akin ang buong mundo di ba? Itong Russia. Pero dito, talunan sila dito. Tama. So, ibig sabihin, papasok tayo sa kapayapaan, pero ang Diyos naman, ang hahatol. Tama. So, yan. And the second angel sounded, and as it were great mountain, burning with fire, was cast into the sea. Minsan meron akong sa Google, minsan may nakita ko yung pinakamalaking bulkan. Meron palang pinakamalaking bulkan sa gitna ng dagat at hindi ko alam kung, nakalimutan ko yung pinangalan dun May salitang yelo yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Meron palang pinakamalaking bulkan doon sa karagatan. I-search na lang ninyo. Maraming bulkan. Pinakamalaki daw yung bulkan na yun. Hindi natin alam kung yun na yun, specifically, na pwedeng gamitin ng Panginoon. Tama? Amen? Basta sabi dito, as it were a great mountain, burning with fire. Hindi naman basta yung bundok ng yan kundi, yan, alam ba yung bundok na nag-aapoy? Di mga bulkan yan, tama? Volcanic eruption to, mga kapatid. Great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. So, nagbigay na naman ng tandaan ang Panginoon. Maraming namatay na mga kahayupan doon na nasa dagat, mga kapatid. So, yan. Volcanic eruption na nag-cause na maraming nangamatay at ang dagat, ang mga ocean, mga kapatid, ay nagkulay dugo. So, yun. That is the second trumpet. Tama. Mild pa lang ito. Hindi pa ito wrath of God. Tama. So, iba ang judgment of God para manumbalik lang si Israel sa Panginoon. Tama.
Kasi sino ba yung ini-encourage ng dalawang propeta dito? E di yung woman of Revelation 12, sino yun? Yung Israel. Na huwag tanggapin ito. Kaya nga humato ng Panginoon sa panahon ng peace time eh. Tama? So you say amen? Kaya humato siya sa panahon ng peace time. First trumpet, second trumpet, third trumpet. And the third, eto pa, sa second trumpet pa rin to. And the third part of the creature which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Sabi say amen. Dapat sa panahon nito, hindi na nagsisima si Brother Ariel. Tama? Kasi, mauna na tayo marapture dyan eh. Mararapture na dapat tayo dyan. Kasi, pati ships eh, masisira. Tama? So, sa third trumpeting angel, verse 10. And the third angel sounded, so may effect na naman yon. Tama? Tama. Pag nag-blow ang trumpet, may epekto sa ibabaw ng lupa. Tama po? The third angel sounded, and there fell a great star from heaven. Sabi ko nga sa inyo, walang bombahan dito eh. Dahil nananahimik si Gog eh. Tama? Sabi sa amen? At wala silang kalaban kasi kaalyado niya na ang Arab world. Tama? Abrahamic nga eh. Kaalyado niya ang Amerika. Kaalyado niya ang Europa. Walang bombahan dito, Brother Johnson. Ulitin ko na sa inyo para maintindihan natin ito. Ha? So ano meron? The third angel sounded, and there fell a great star from heaven. Ano meron? Ang nahulog, may star galing sa heaven. Tama. Pero sabi ng mga scientists, imposible daw na manatili pa ang lupa kung mabagsakan ng isang bituin sa langit. Kasi napakalaki pala ng bituin eh. Ibig sabihin lang nito mga kapatid, piraso lang ito. At ito yung tinatawag na asteroids. Tama? Amen? Between nga yan, asteroids. Yung piraso. Kasi ganyan na nangyari. Ay sa teorya, no? Maski si Google, binabasa ko yung kanyang teorya doon. O talaga may revelation siya. Tungkol sa animal kingdom na merong sa panahon ng animal kingdom, yung mga dinosaurs, merong asteroids na bumaksak. Yan ang teorya nila. Kasi dapat biblical eh, di ba? So the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. As it were a lamp. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. So, papansin mo, laging third part pa lang ang hinahatulan, Brother Johnson. Tama? Ha? Mapansin niyo yung salitang third part. Laging third part lang. O third part of the rivers, third part of the waters. At ano nangyari? Sa verse 11, and the name of the star is called Wormwood. Pinangalanan siyang wormwood. Tama. Pero hindi yan yung, kasi merong another terms na ginamit si pero ang Russian, merong another terms silang ginamit sa isang bomba, parang wormwood din ang dating. I-search na lang ninyo kasi hindi ko na kailangan basahin. Nandito sa ko, malalayo lang ako. Kasi galing nga ito sa kaitaasan. Tama? Shall we say amen? At walang bombahan sa panahong ito. Yun ang malinaw dyan. Kaya nga peace time eh. Yun ang mga tatandaan natin para alam natin kung ito ba'y literal na bomba, wormwood, literal na bomba ba yan na galing sa Russia? Wala. Galing ba sa Amerika? Galing ba sa... Hindi, wala eh. Kasi peace time ito. Umiiral ang Abrahamic Accord, mga kapatid.
Mga bansa dyan, nagkaisa-isa na. And the name of the star is called wormwood. So asteroids. And the third part of the waters became wormwood. Ito ang epekto. And many men died of the waters because they were made bitter. So ilang epekto. Kaya tinawag na wormwood dahil ang tubig ay naging paano? Mapait. Etong mga bansa naman, habang pinanonood ang dalawang propeta, nagngit-ngit sila. Tama? Ha? Punta muna tayo dito sa fourth angel. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten. So the third part of the sun was smitten. Ibig sabihin, nagdilim. Ha? Ang tawag doon, pag nagdidilim, may eclipse. Tama? And the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened. Nagdilim. And the day shone not for a third part of it, and the night likewise. So nagkaroon ng kadiliman. Tama? Ibig sabihin, tinakpan ng buwan yung araw, ano? Hindi tumagos sa ibabaw ng lupa. Yung third part niya. Maaaring yung another part ay aninag na lang. Kasi ano yan eh, ang tawag dito, yung eclipse, no? Maaaring yan, total eclipse kung tawagin niya, no? Sa 13, under the fourth trumpet, may four announcement. O may under the fourth trumpet, may tatlong announcement. Ano-ano yung announcement na yun? Kaya ito, chronological order ito, ha? Tandaan natin, first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet. Under the fourth trumpet, merong tatlong wu. Ibig sabihin, magkakasunod pa rin yun kasi yung three wus na yun ay first wu, second wu, third wu. Tama. Hindi naman pwede mauna yung third wu. First wu muna. Tama. Then second wu, third wu. Saan ito napapailalim? Under the fourth trumpet. Tingnan mo, ha. Verse 13. Nasa middle of the week na tayo, ha. Dito. Kasi yung first trumpet, second trumpet, third trumpet, dito yon. Sa first 3.5 years. Tama. Pagdating sa middle of the week, under the fourth trumpet, ay in-announce ang first wu, second wu, third wu. Sabi dito, I beheld and heard an angel. So may kinalaman pa rin yung angel. Flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woo, woo, woo. So after nagkaroon ng kadiliman sa langit, mga kapatid, nag-announce ng yung anghel na ito ng apat o ng tatlong wus. Intindihan natin? Ha? Ano sabi? And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woo! 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 Sa aba. Ibig sabihin sa Tagalog, sa aba. Extreme ano to? Extreme tawag dito? Extreme feelings ito eh. Yung sa aba, sa aba. Mga kapatid, yung ibig sabihin ng woo, woo, woo. Ibig sabihin, may kaganapan na mapait talaga na mahirap tanggapin ng tao. Woo, 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 to the inhabitants of the earth by the reason of other voices of trumpets. So,
Meron pang ilang trumpet ang lalabi. Kasi nasa fourth tayo? Nasa fourth trumpet tayo. Meron pang 7 trumpet yun. May 3 trumpets pang nalalabi. Tama. Pero under the fourth trumpet, merong 3 woos. Yun ang titignan muna natin ngayon. Woo, woo, woo to the inhabitants of the earth by the reason of the other voices of the trumpet of the 3 angels which are yet to sound. So yun, sasabay yung isa-isa lang natin. First woo. Doon muna tayo. Sa first woo muna, first woo, para hindi tayo malito. Revelation chapter 9, verse 1 to 12. Halos sabay-sabay ito eh. Woo, woo, woo. Halos magkakapatong yon. Revelation chapter 9, 1 up to 12. So ano nangyari dito? The fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven onto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. So bago nangyari ito, meron munang bakbakan. Saan? Sa heaven. Yan ang naging cause na itong star ay nahulog sa lupa. Ayan, Revelation 12, 7 to 12. Ito muna. Mauuna muna ito, Revelation 12, 7 to 12. Ito. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. So ito na yung pagkabagsak ni Satan. Tama? Na nagpapanik-panahog. Ito yung madalas na natin nababasa ito. Siguro lakpasan ko na lang para hindi tayo masyado mapagod. At ano nangyari? Pagkabagsak niya, dito na ngayon sa Revelation chapter 9 verse 1. The fifth angel. So sumabay siya sa fifth angel, no? Yung fifth sound, yung pagkahulog niya. And I saw a star fall from heaven onto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of the great furnace, and the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. So dito mga kapatid, talon na natin dito sa verse 11. And they had the king over them. Ito yung demons na lumabas sa ilalim ng lupa. And they had the king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name is in the Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. Ito na yung destroyer. Ibig sabihin, nasa middle of the week na sila, Brother Johnson. Tama. One who is past. There come 2 more woos. So, tingnan natin. Kaya nga ito, duduktong siya sa fifth trumpet. Hell loose on earth, yung first woo. Tama? Kasi binagsak na yung demonyo galing sa langit. Tapos yung nasa lupa, ilalim ng lupa naman, itinaas sa lupa. Tama? Kaya nga, hell loose on earth under the first woo. Tapos ano mangyayari ngayon? Puntahan natin yung second woo na ngayon. Revelation 11:7.
And when they shall have finished their testimony, yung dalawang propeta, ito, kapag tapos na ang kanilang ministry, ibig sabihin, nasa middle of the week na. Di tamang-tama, sa wus, di ba? Ito. When they shall have finished the testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit, sino ito? Sino yung beast na to? Si Abaddon. Shall make war against them and shall overcome them and kill them. So papatayin yung dalawang propeta. Tama. And their dead bodies shall lie in the street of the great city which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Jerusalem yan. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days, literal, and a half, and shall not suffer the dead bodies to be put into graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and shall make merry, shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. Shall we say amen? Kaya pala, tuwang-tuwa ang mga bansa, kasi gumawa ng tormention itong dalawang propeta. Gumawa ng gulo. Tama. Sa ibabaw ng lupa. Kaya nung nakita nilang patay ang dalawang propeta, tuwang-tuwa ngayon sila. Tama. And after 3 days and a half, the spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear upon them that saw them. Ayan. Ito na ngayon, takot na yung mga tao. Teka muna, bakit bumangon yata yung dalawa? Di ba? And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Nakita sila ng buong mundo tama? Tapos amen? Pinapanood sila. Nakita sila, pinapanood nga The same hour was there the great earthquake, and the 10th part of the city fell in the earthquake, were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to the God of heaven. So yun, may kasabay na lindol yun, mga kapatid. Yung pag-rapture nila. So hindi ito rapture of the bride, resurrection yun, tama. Tapos amen. Resurrection yun. Kaya walang dalawang rapture. Ni-resurrect sila at inakyat. So kung anong matatawag natin doon. Basta't ang pag-Gentile ang pinag-uusapan, isang rapture para sa atin, mga kapatid. Anong sa verse 14? The second woe is past. Behold, the third woe cometh quickly. So nakita niyo pagkakasunod, di ba? Hell loose on earth, killing of the two prophets. Then, ano susunod? Yung third woe ang kasunod. Tingnan natin kung ano yung third woe. Kasi in-edit ko yun dito, binago ko. Ayan. Persecution of Israel. Revelation chapter 12, verse 12 to 17. Ito na. Ayan. So, ito na nga yung binasa natin kanina, no? O, sa 12. Sabi dito, Therefore rejoice ye heavens. Bakit ka mo? Kasi nasa langit na tayo. Tama. And ye that dwell in them, woe! Ito na yung third woe. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having a great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
3.5 years na lang at hahatulan na siya. Tama? And when the dragon saw that he was cast out onto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Sino yung man-child na yan ay pinanganak sa woman? Si Kristo. Sino yung woman? Israel. Kaya nga itong wugu na ito, halos magkakasunod lang ito. Tama? Under the fourth trumpet. Binagsak ang kaaway, tapos inatake niya si Israel, pinatay ang 2 propeta, nagtakbuhan si Israel. Ganun lang ang kwento doon, mga anak, mga kapatid. And to the woman were given 2 wings of great eagles. Ano yung 2 wings of great eagles? Revelation. Tama. Sino yung 2 wings? Yung 2 propeta. That she might fly into the wilderness. Saan ang wilderness? Ano sabi ni Kristo? Magsitakbo kayo sa bundok pag nakita nyo nakatayo na ang maninira. Tama. Saan yung wilderness? Sa bundok lang. Hindi kayo pupunta ng Amerika, papatayin kayo doon. Father Johnson. Tama. Takbo lang kayo sa bundok. Kaya anong gagawin sa bundok? Hintayin nyo. Basta tumakbo kayo sa bundok. Ganun ang pagkakasabi ni Kristo. Bakit? Kasunod nga dito, binasa natin kanina, may malakas na lindol, di ba? Tama? Kasi yung lindol na yon, mahahati ang lupa at doon sila magtatago. And to the woman were given 2 wings of great eagle. Revelation yon ng 2 propeta, that she might fly into the wilderness. Ito na yon, sabi ng Panginoon, tumakbo kayo sa mga bundok. Tumakbo kayo sa mga bundok. Into her place where she is nourished for a time, times, and half a time, 3.5 years, from the face of the serpent. Sino yung serpent? Si Satan. Kasi inatake na sila ng beast, tama? Sabi si amen? Ha? And the serpent, sa 15, was cast out of his mouth water as a flood after the woman, Israel, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman. Sino yung tumulong? Bansa ba? Hindi. The earth, yung lupa na hinati ng Panginoon para pagtaguan nila. Amen? Ha? Yung tinawag po ay Asal. Doon sila nagtago. Yung Great Valley, nagkaroon ng Great Valley doon at doon sila nagtago sa ilalim nun. Kaya nga dito, the earth helped the woman and the earth opened her mouth, ayan niya, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Ano yan? Flood of persecution. So, say amen? Ha? Kalaban ng Israel sino na ang kaaway ni Israel dito? Kaaway niya na ang buong mundo. Ha? Ang Amerika, ang Europa, kaaway na niya. Siya magtatago. Wala nang pupuntahan. So, say amen? And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Nung nakita ng dragon, tingnan niyo itong drama. Nung nakita ng dragon, habang hinahabol niya yung woman, nakita niya nawala di ba? Yung parang nagtago sa ilalim ng lupa. Sino ngayon ang binalingan ng dragon, ni Lucifer? The dragon was wroth with the woman. Lalo nag-alab ang galit niya. At anong ginawa niya? And went to make war with the remnant of her seed. Sino yung remnant? Yung lumalaban pa rin sa gera doon, yung mga kasundaluhan. Yung two-third. Yung one-third itinago na. Tama? Duduktong na naman niya sa Sikaraya Tama ba? Asal, the Valley of Asal. Ang Valley of Asal, pag tinanong mo yan sa mga historian, sabihin nila wala pa yan. Father Johnson, wala pa yan.
Pag nagtanong ka sa kanila, sabihin nila, wala pa, hindi pa nangyayari yan. Wala pa sa Bible yung Valley of Azal na yan. So, ganun din naman yung Great Tribulation. Wala pa, hindi pa nangyayari yan. Tama. Kaya lang mangyayari yung Great Tribulation kapag ka ibinaba na ang Diablo at inakyat na si Abaddon at inatake ng mga bansa si Israel. Dahil yun ang kanyang exit. Tama. Yung Valley of Azal. Sino ngayon ang babakbak ngayon doon? Lalaban pa rin sila Brother Johnson Hanggang sa bumaba ang hari ng mga hari, sasaklolo na siya doon. Tama. Habang paubos na, pag paubos na yung labi, yung remnant, paubos na. Bakbakan dito, di ba? Nakita ng Panginoon, eto na ngayon ang 7 vials. Father Johnson. Bababa ang 7 angels with the 7 vials, bababa doon. Tama. So, saka natin ituloy, mga kapatid, kasi gusto ko yung maiano natin. So, 3 woes. Doon muna tayo sa 3 woes. Ano yung 3 woes? The hell loose on earth, then killing of the 2 prophets, then persecution of Israel. So, yung po muna. Halos magkakasabay yun. Pag atake sa 2 propeta, takbuhan doon dahil may revelation sila. Pag nakita natin yung maninira, nandiyan na, umatake na, tago tayo sa mga bundok. Di ba? Yan ang sabi ni Kristo, di ba? Pag nakita nyo tumatayo na dyan, magsitakbo kayo sa bundok. Huwag na kayong bumalik sa Jerusalem dahil makukulong kayo doon. Tama? So, yun, mga kapatid. So, sabi nila, wala daw pwedeng chronological order niyan. Wala daw, sabi nila yon. Pero, ang Biblia, malinaw. Tama po? So, say amen? Malinaw. Sa susunod natin pag-aaral, lalong lilinaw ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at doon lang muna. Kasi ang ubasan ay napuno na yung mga kasundaluhan, mga kapatid, nag-aabang na doon sa Panginoon para sa Battle of Armageddon. Pero ang aabutan nila ay yung vials of God, yung wrath of God. Yung aabutan nila. Purihin ang Panginoon. Kaya nga yan meron na nga pinamamalita sila na merong unidentified flying object. Tama ba? Tama ba? Meron daw unidentified flying objects. Baka yan sasabihin lang nila ng mga kasundalo, 200 million meron tayong kaaway, bababa doon sa bundok ng sa Jerusalem, dito tayo mag-abang sa Megiddo. Doon sila nag-aabang sa Megiddo ngayon ng Battle of Armageddon, mga kapatid. Disgrasya sila sa Panginoon dahil bubuhos ang kagalitan ng ating Panginoon. So we say praise the Lord. Hanggang dito na lamang muna. Yumuko tayo sandali. Amang banal na nasa langit, muli minsan pa, salamat.